Hi everyone! Ayan. So, sasagutin natin yung PM ng ating isang subscriber sa WhatsApp number lang kasi dahil. So, ang sabi niya, nagpapasalamat siya daw sa mga video ko kasi laking tulong nga daw. Kasi lalo na nasa homesick stage pa lang daw siya. So, ang tanong niya is, ano daw dapat gawin para hindi maubusan ng trabaho, kasi sanay siya na laging wala ang mga amo, then pag nandyan daw nakastay sa bahay, nauubusan daw siya ng gagawin. Ano daw ang diskarte? Then pa-share na din daw ng daily routine ko. So alam nyo ba ang pinakaayaw ng mga DH dito sa Hong Kong na nakastay ang amo sa bahay, diba? Ayaw na ayaw natin, samantalang bahay naman nila to. Kasi bakit? Sa liit ng bahay, halos magkakasalubong, magkakabanggaan kayo, lalo na't may mga batang makukulit. So, last Sabado, nag-OT ako. Sabado, Linggo, nag-OT din ako. Hindi ako sinama sa mga gala nila. So, ngayon, ang ginawa ko that time ay, nung Sabado, hindi nila ako sinama. Then, wala ding bilin sa akin na ganito ganyan. Before, alam nyo, dati, lagi yung ganyan, paglalaya sila na hindi nila ako sinasama. Lagi yan, ito linisin mo. Pero, ayun nga, katagalan, ngayon, hindi na sila nagsasabi sa akin. So, kusa na akong nag-general cleaning ako dahil kasi, pag sa araw, sa weekdays, hindi ako nakapaglinis talagang lahat, buong buo, hindi. Kasi, alam nyo na, gahol nga lagi sa oras. So, ang ginawa ko nung Sabado, nag-general cleaning ako, lahat ng kasulok-sulukan, nalinis ko na. Tapos, nung pagkalinggo, iniwan pa din ako. So, sabi ko, parang ayaw ko muna linisin yung mga nalinis ko kasi kakalinis ko lang, di ba? So, ang ginawa ko dahil, ang normal kasi sa daily routine kasi natin is, normal na yan na linisin everyday ang room. 2 room ng mga bata, tapos room ng amo ko. Yan, normal yan. 2 CR, normal yan. Daily yan nililinis. Then yung sa laruan ng mga bata. So pagkatapos ko niyan, sabi ko, hindi ko alam kung anong oras uuwi ang mga amo ko. So naghahanap ako ng magagawa pa kasi alam nyo na 24/7 naman yung camera dito. So, hindi ka pwedeng tatambay-tambay. So, ang ginawa ko, naalala ko si Joanna po, brinas daw niya yung tiles. So, ginawa ko dahil sa kusina. Kasi ang kusina namin ay napapansin ko na din na umiba na yung kulay sa sala. So, ang lang naman yung sa gitna, di ba, yung may guhit-guhit sila. Yun ang trinay ko i-brush. Then, uy, pumuti. Sabi kong ganyan, uy, pumuti. So, kung yung sa guhit lang yung babrushin ko, kabang. Yung gitna, dark, then white yung may guhit. So, ang ginawa ko, brinush ko ng buo. Sahig ng kusina. So, wow! Sabi kong ganyan. O, nakahanap ako ng gagawin. Hindi matutuwa pa yung Then, nung pagdating nila amo nga, gusto ko nga din sana nung natapos ko brushan yung tiles, gusto ko sanang brushan din yung sa sala kaso medyo malawak din. Kapos na din sa oras kasi anytime pwede na silang dumating. So ang ginawa ko, pagkatapos ko dun, sakto lang din, pagkatapos ko ng brush doon sa kusina, tumawag si amo at pinapunta ako sa baba. May binili siya, pinapick up sa akin din. May inutos na i-prepare for dinner. So, hindi na natuloy yun. So, pagdating nila, sabi ko, gusto kong brushan sana tong sahig dito sa sala. Sabi kong ganyan. Kasi, tingnan mo amo, sabi kong ganyan. Napawaw siya. Sabi niya, oh, very good. Sabi niya ganyan. Nagulat nga daw siya kasi ang puti na daw. Nagulat siya, so natuwa naman. Kasi bumabawi lang ako dahil kasi nga nung nakaraang linggo, mga 2 weeks ata, medyo nalilate ako ng gising kasi ang haba ng gabi. Alas 6:40, ang dilim-dilim pa, parang alas 5 pa lang. So, nalilate ako ng gising. So, ngayon din, nag-start today, nagulat ako, alas
15 pa lang napakaliwanag na, parang alas 7 mag-aalas 8 na. So back to normal na ulit. Hindi kasi ako nag-a-alarm day. So ayan, natuwa naman si amo, na puri ako. Then meron pa siyang ituturo sana na lilinisin. Ito pa, gusto ko alisin mo to kay may mga dat ba kasi nagmo-moist ngayon, mag-spring na. Daming yung ano ba tawag dun? Itim-itim sa gilid-gilid, yung dahil sa moist. So ituturo pa lang niya, inagawa ko na nung Sabado. Ay, okay na pala, sabi niya ganyan. So nagawa ko na nung Sabado yun. Then ayun, napuri nga tayo, very good, sabi niya ganyan. Then ito nga yung i-share ko sa inyo, yung daily routine ko. Na ngayon day kasi lagi na ako gahol kasi 1 week nang hindi ang lolo ang kapartner ko sa pag-aalaga kasi nag-retire na yung lola. So siya na yung kapartner ko. Ang nangyari, late siya lagi na dating. So tulad kanina, pagising ko start ay 6:30, ayan, start ko. Then hilamos, toothbrush, ganyan. Then diretso ako sa kusina, mag-init tubig, hugasan ang cup, initin ang breakfast ko at lunchbox nila. Then mag-prepare ng lugaw. Para sa lugaw din, magluto na din ng lugaw. Ako na kasi pinaluto ng lugaw ngayon. Bali, ang ginawa ko, niluto ko na siya ng sabay kasi lalo akong mawawalan ng time kasi late na nga dumarating yung lola. So kailangan around 6:30 to 7:30 to 7:45 around, kailangan matapos na ako sa kusina kasi si among lalaki na naman yung kikilos doon sa kusina para mag-prepare ng breakfast nila mag-asawa at nung alaga kong malaki. So while ako prepare sa yung sa kusina ako, si amo naman nag-aasikaso sa maliit. So pagkatapos ko sa palit kami, ako nag-aalaga sa maliit, din siya naman sa kusina para mag-prepare ng breakfast nila. So tinapay lang naman yung piniprepare ni amo. Din minsan nagluluto lang siya, nagpiprito lang siya ng itlog, yung pinakapalaman, yung ganun yung ginagawa ni amo. So around 9 na alis na sila, then ako na yung mag-aalaga sa dalawa. Then ang ayaw kasi ni amo na hayaan yung dalawa na ako nilalagay ko sa upuan yung yung bata, yung sa upuan ng bata ba yung may tali. Kaso nagwawala nga minsan. Then yung panganay ay kinukulit niya yung pinapalo, something ganyan. So ang sabi ni amo, mamaya ka na magluto ng ng lugaw. So inadjust ko yung pagluluto ko. Sa umaga pa lang nagluto na ako habang nandyan sila. Kasi late nga yung lola. Dati kasi, pag yung lolo yung kapartner ko, nadating siya around 9:15. So, around 9:30, nakakaalis na ako papuntang market. So, itong lola, alas 10 na day. Alas 10 na siya nadating. So, kailangan ko pang, yung ipiprepare ko for lunch, kailangan pang bilhin sa market. Nakakabalik ako around 10:45. So pagdating dito, magsaing ka pa, magtagod ka pa ng syempre ipe-prepare mo pa yung lulutuin mo for lunch. Then yung lugaw ng alaga mong maliit, kailangan mo din initin, din magluluto ka pa. So kailangan 11:20 maihain mo na yung lunch nyo at nung bata ng alaga mo kasi matagal siya pakainin, around 12 hanggang 12 siya. 11:20 to 30 siya nag-start kumain, pagka 12 pa siya natatapos. Then kailangan 12:10 or 15 makalabas na sila ng bahay kasi 12:25 ang service niya. So that time naman ay pag nauna na ako nakain din yan bago ko pakainin yung maliit kasi ang maliit kailangan pakainin din ng 12 o'clock or kasi mabilis maantok na yan siya, kailangan na siyang patulugin din. Tapos
kailangan magpe-prepare din ako ng pang-dinner namin. So, hindi talaga tuloy-tuloy yung ginagawa ko, naiiwan ko dahil sa bata nga. So, pag may time ako habang nagluluto, nagbabalat ako ng kung ano mang kailangan i-prepare para sa dinner. Ayan, nagbabalat ako. Then, ayun na nga, kakain na muna ako niyan bago ko pakainin yung bata. Madalian na dahil minsan nakatayo na ako nakain. Then, as in, mabilisan talagang lunok kasi 12, nagwawala na yan. Minsan, 11, wala pang 12, kailangan na siyang pakainin yung alaga ko maliit. Kasi nga, antok na siya. So, baka hindi siya makakain, makatulog na. Sobrang gutom na yon. So, hinahabol ko talaga. Ang gusto ko naman, makakain muna ako bago siya pakainin kasi pagkatapos niyang kain, papatulogin ko pa siya. Minsan, tulad kanina, nagwala. Nag-wild muna siya bago siya natulog. So, alam mo yon, ginawa mo na lahat. Nagwala talaga siya, nagwala. Then, ayun, nilabas ko sa kwarto, nilaro ko muna. Then, kumain ng 30 minutes. Ayun, din sa umaga pa lang yung mga laruan gabundok. Halo-halo ng balat sa tinulapan. Basta ang gulo na ngayon, nung dalawa na sila, malaki na yung alaga ko, marunong na maglakad. Tapos, ayun na nga, kanina hindi ako makahinga. Sabi ko, ano ba yung uunahin ko? Meron pa akong isasampay. Mayroon pang nakasalang sa washing. Meron pa akong ipiprepare na na mga pang dinner. Andun pa yung hugasan ko. Gagawa pa ako ng soup. Tapos kailangan ko pang i-arrange yung bed ng alaga kung malaki. Pati yung bed ng mga amo ko. Pati yung sa CR. Sabi ko, ano ba yung uunahin ko? So, ang ginawa ko, nilinis ko muna yung table. Ayan, hinayaan ko muna yung kalat sa sahig. Daming kalat. Lahat talaga ng laruan may tabuad. Pinagyayabo. So, nilinis ko muna yung table. Pinagkainan doon sa table kasi pag nadating yung lola, doon siya nagtatambay sa table. So, nilinis ko muna siya. Then, pumunta ako sa kusina. Inuna ko yung paggawa ng soup. Ayan, inuna ko paggawa. Pumpkin, tomato, at isda. Matrabaho din kasi pag naggawa ka ng ng soup, matrabaho yan. So, pagkatapos ko niyan, hugas ako ng pinggan din. Hindi pa ako natapos maghugas ng pinggan, umiyak na yung maliit ko. Balik na naman ako sa bata. So, ay, ang gulo. Ang gulo, masasabi ko talaga ngayon, ang gulo. Pero, at least, pasalamat na lang ako kasi yung mga amo ko, hindi na sila nagrereklamo na ganito, i-arrange mo yung ganito, ganyan. So, hanggat makakaya ko, ayan. Pagkatapos ko ng umiyak yung bata, diba, hindi pa ako tapos maghugas. Dumating yung lola. So, sabi ko, liguan na lang natin to. Liguan yung bata. So, niliguan namin. So, nung nandyan na yung lola, tapos na maligo, focus na yung lola doon sa bata. Ako, focus na rin ako sa mga gawain. So, inuna ko muna isampay yung labahin ko kay anong oras na 2:00. Hindi pa nasasampay yung labahin. Din mayroon pang kailangan tupiin at iligpit. Alam mo yun. Tapos, inalis ko muna ang inuna ko, yung tupiin at nilagay ko na sa lagayan kasi naglalaro yung bata. Sayang yung tinupi ko pag ikalat ng bata. So, tinupi ko muna. Then, sinampay ko. Then, bumalik ako. Dumiretso na ako sa room habang binalik ko yung mga damit na tinupi ko. Diretso na ako tupi, arrange sa bed. Then, yung pagbalik ko din ng mga damit doon sa alaga kong panganay, diniretso ko na pag-arrange yung bed niya, tupi ng kumot, arrange ng mga teddy bear, ayan. Then, ayan, medyo nakaluwag-luwang na, hindi na masyado magulo, pero yung mga kalat sa sahig, nandyan pa, mga laruan na nagsisabuga, nandyan pa. Then, balik na ako sa kusina, tinuloy ko na yung mga ipiprepare doon na gulay para sa dinner. Then,
Pagkatapos nun, mga anday, tagal, grabe. Mauubos yung oras ko, hindi nga na nga ako hindi na ako nakapag-map. So, pagkatapos ko sa kusina, doon na ako nag-start ng inano ko yung binukod-bukod. May kanya-kanya kasing lagayang laruan, yung Puking, din yung doktor-doktor, din yung mga car, naghalo-halo, 'di ba? So binukod-bukod ko, siniparate-separate ko. Then ayun na. Almost ano na din, magsusundo na, alas 5 na. Magsusundo na yung alula sa panganay kong alaga. So ang ginawa ko, yung alaga ko, hindi pa ako nakakalinis ng CR. Nilagay ko sa upuan, buti na lang. Hindi, nag-iiyak siya pero hindi siya nagwa-wild talaga. As in, nag-iinarte lang ba siya, nagpapakuha siya. So, ang ginagawa ko, sasayaw-sayaw ako, kakanta-kanta ako, bubulaga-bulaga ako sa kanya para hindi siya mag-wild. Iiyak siya, gusto lang magpakuha pero nalilibang siya habang naglilinis ako ng CR. Mikos-mikos lang nalinis yung importante yung salamin kasi may mga bakat-bakat ng kamayan pag nagpupunas-punas si amo sa mukha niya, din hawak sa salamin, may bakat yan ang inuuna ko. At lababo, sinasabon ko, at yung pinakaruwang niya, yung mga nandyan yung mga toothbrush, yung ganyan, yan yung pinupunasan ko. Din yung bowl, yan. Din yung ano nila, bathtub nila, pinupunasan ko na lang siya, hindi ko na siya binabrush everyday kasi wala nang time. Pinupunasan ko na lang siya, yung mga buhok inaalis ko, ganon. Din lipat sa kabilang CR, doon sa CR ko, din ganon din ang ginawa ko. Din pinalitan ko yung pamunas ng kamay, sinabunan ko doon na nagwa-wild na yung alaga ko, nagwa-wild na. Sabi ko, ayan na, tapos na. Then vacuum na tayo, vacuum din na nga, dumating na yung panganay kong alaga. Then around, hindi rin siya nagpapalakpag, diba, yung maliit ko, so dapat alas 5:30 nagsasaing na ako. Di pa ako na 45 na, di pa ako nakasaing. Ang tagal din magbihis nung maglola kay pasaway nga yung alaga kong panganay. Matatawa na lang ako sa lula day kay para na siya panaghuba. Ay, alam mo yung pakiramdam na super pasaway talaga, makulit. Kung hindi mo lang anak kung hindi mo lang apo, pwede na din mag-terminate ng contract. Ayun, ganun. Kaya natatawa na lang ako habang managhoy. Ay, mga ganyan. Natatawa ako din. Tawa na lang din siya. Then, pagkatapos nun, around 5:45, pinilit kong ilagay ulit yung alaga ko sa upuan. Kasi pag nilagay namin sa crib day, natatakot ako, ninenervyos ako kaya nahulog na yun sa crib. Kaya hindi ko siya nilalagay sa crib pag gising siya. So, ang ginawa ko doon sa may upuan siya na may tali-tali, doon ko siya nilalagay. Din ihaharap ko siya sa kusina kung saan ako banda na nakikita ko siya. Kung nag-iiyak siya, nagsasayaw ako, nagkakanta ako, binubulaga-bulaga ko siya doon. Ganyan ginagawa ko para hindi siya magtuloy-tuloy na nag-wild na. Then, ininit ko na yung niya, lugaw, kasi pagka alas 6, kailangan na siyang pakainin. So, pinapakain ko siya hanggang 6:15 to 20. Yan. Pakainin ko na siya. Then, around 6:30, nagluluto na ako ng dinner namin. Ayan. Then, around 45 to 7, dating yung amo kong babae. Doon na ang time na aalis na ng bahay, uuwi na yung lola. Pagkatapos niyan, ayun. Pagkatapos okay na yung niluto ko, handa na sa mesa, kakain na. Then, mostly, ngayon kasi mula nung nahulog yung alaga ko na sa akin lumapit, ako yung hinahanap. Nung takot na takot siya, nag-start nun, ang amo ko lagi ang nagpapadidi yung babae, then nagpapatulog yung lalaki. Yan. So ako, kakain na ako niyan. Then, mabilis lang naman ako kumain Then, pagkakain ko, ayun, naghuhugas na ako yung mga pinagsaingan ko, pinaglutuan ko ng ulam, sinugasan ko na yan. Then, saka ko sila aantayin para mahugasan din yung mga pinagkainan nila. Then, pagkatapos
maghugas ng bottle, mag-refill ng tubig na mainit, magtapon ng basura, tapos mag-arrange ulit sa sala kasi pag nandyan pa yung panganay kong alaga, magulo pa talaga yan. So, sila amo na ang nagpapaligo ng alaga kong malaki. Then, ayan, mag-arrange sa sala, sa anong mga kalat, ina-arrange ko yan. Malinis as in malinis. Then, punasan yung table, yung pag nag-aaral yung alaga ko, yung may color-color punasan. Then, yung mag-vacuum. Yung pinaka-last ko is mag-vacuum. Ayan, mag-vacuum ako. So, ngayon medyo nalilate na ako ng tapos 10:15, mga ganyan na ako natatapos. So, enjoy pa din basta may dolyar. Ginadaan ko na lang sa tawa-tawa dahil nag-i-enjoy din naman ako kasi dahil sa maliit kong alaga. Malapit sa akin yung alaga kong maliit basta feeling ko anak ko siya. 'Di ba yung anak ko is ko lang iniwan around sa kaedad niya lang 10 months. So, alam mo yung na-miss ko yung feeling na ihag siya ng bongga-bongga, yung ganyan. Feeling ko talaga anak ko siya. So, nai-enjoy ko din. Kahit pagod, ayan, di lang naman ako. May kadamay din ako yung lula, napapagod din yun, alam ko. Pero no choice naman eh. Then, yun ang pinaka-last. Mag-vacuum, yan. Pinakamasarap na feeling. Ay, nakaraos na naman. Ayan, nakaraos na naman tayo sa buong araw, di ba? So, laban lang, laban tayo. So, ayan lang for today's video, guys. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye!